Sa malayong taong 2026, dahil sa patuloy na pagtatapon ng na-clear wastewater, nagdulot ito ng walang tigil na ulan sa buong mundo. Ang kontaminadong ulang ito ang siyang naging sanhi na pagmutate ng mga tao at pagkakaroon nila ng mga galamay na parang pusit. Sa simula, walang makapagsabi kung kailan titigil ang walang humpay na ulan. Ang magagawa lamang ng mga tao ay manalangin na hindi pa kontaminado ang kanilang pagkain. Ngunit hindi lamang tao ang naapektuhan na sakunang ito. Maging ang mga hayop na mammal ay nag-evolve upang maging mga amphibian, habang unti-unting nilalamon ng baha ang mga syudad. Agad na kumilos ang mga mayayaman. Pinagsama nila ang kanilang yaman upang itaas ang mga pundasyon at magpatayo ng lumulutang na lungsod sa kalangitan, at doon nila itinatapon ang sobrang dumi. Ngunit ang maruruming tubig ay dumadaloy pababa sa mga ice-water, lalo pang pinapahirap ang kalagayan ng mga mahihirap. Mabilis na kumalat ang pagkawalang pag-asa sa mga tao. Marami ang naniwala na balang araw tuluyan ng lalamunin ng baha ang mundo, ngunit hindi nila inaasahan na hindi na sila abot pa sa sandaling iyon. Kasabay ng patuloy na pagtaas ng baha ay kumalat din ang isang bago at hindi pa kailanman nakitang uri ng virus. Habang isang batang babae ay seryosong nanonood ng balita, kinagat siya ng isang mutated na lamok sa pisngi. Kaunting hapdi lamang ang kanyang naramdaman, nang hindi niya alam na iyon pala ang simula na sakuna. Ang maliit na sugat na iyon ang naging dahilan upang ang virus ay kumalat ng napakabilis at may napakataas na fatality rate. Ang mga nahawaan ay namamatay sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit biglang naglabas ng emergency announcement ang gobyerno. Matagumpay umanong nakagawa ang mga siyentipiko na isang inactivated vaccine at sinabing kapag nabakunahan, maaari na mabuhay ng normal kahit sa ilalim ng ulan. Ang balitang ito ay naging sinag ng liwanag sa gitna ng dilim, muling nagbigay ng pag-asa sa lahat. Ngunit ilang sandali lang matapos iyon, ang mga larawan sa telebisyon ay tuluyang nagpayanig at nagpatahimik sa lahat ng nanonood.